Good morning, good day, good afternoon, good noon, o good evening. Kung anumang oras sa inyo ay sana kayo ay masaya, malusog at masigla kasama ang inyong pamilya, at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. So salamat po sa inyong lahat at welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Soggang Jr. at bumabati sa inyo ng isa na namang panibagong araw at umaga na tayo ay patuloy pang pinapahiram ng Diyos ng buhay para makapagpatuloy sa buhay na ito. At ano bang update ko sa inyo? Ngayong umaga, ganito, naglalakad ako pa uwi. Huwag ko na lang sabihin kung saan ako galing. Ang nangyari, napadaan ako doon sa isang tindahan. Narinig ko doon yung balita ba sa TV, sa news, yung local news dito sa Pilipinas. Narinig ko ba yung tungkol dun sa impeachment na i-final? Nairita ako mantakin mo yung tanong ng reporter doon sa sino bang ewan kung sino yung pinagtanungan ng reporter kasi napadaan lang ako Ang tanong ba naman, ano ho yung ganito yung tanong? Sir, ano po ba yung documents ang kailangan para sa pag-file ng impeachment? Para bang nakakabobo? Ano ba ang reason mo bakit ka mag-file ng impeachment? Documents ba? Ewan ko ba, klaseng katangahan naman yan. Opo, katangahan sabihin natin kung journalist ka, galing ka sa school nag-graduate ka pumasa ka ng board o ng civil service Bakit ganyan yung katangahan yung tanong na yan? Ano bang documents ang kailangan para mag-file ng... Hindi ba muna yung probable cause, yung merit? What are the merits to file an impeachment? Kung sino man yung gusto nilang i-impeach, yun ang narinig ko ano bang document? Tama ba yung mga ganyang bagay? Oo, required ang sa pagproseso, kailangan mo ng documents. But then, what are the merits to file the impeachment? Ano ba yun? Was there a betrayal of public trust? Mga ganun ba? Was there an incapacity on the part of the... ay nako. Kaya nga tayong mga... lalo sa mga kababayan ko, lalo dito sa Pilipinas, mag-aral-aral din muna tayo. Kasi hindi tayo pwedeng umasa lang sa journalism o sa mga journalist. Kasi may... Ito Hindi tayo pwedeng umasa lang sa mga journalist na yan na kung dahil sila yung may hawak ng microphone, kanila yung TV network, basta na lang ganun makatanong, ibinububo tayo. May merit kasi dapat yan Yan pa yan Yan. Yung tinatawag ba na media imperialism, na akala mo ba sila ay superpower dito lahat? Kagaguhan naman yan Yan. Yung kapangyarihan talaga ng corruption, nakakabulag kasi yan Ano ba yan? Nakasulat ba yan sa Biblia? Meron Yan, isa dyan yung corruption na yan. Nasa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 yan. Double check ko na lang, pero alam ko sa 2 Corinthians yan yung nambubulag. Napakagago kasi yan, nakakairita kasi. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, sa aking mga viewers, followers, meron nga isang TV network dito sikat ito. Sikat na sikat iyan. Lalo na nag-collapse na yung isang TV network, tinanggalan na ng prangkisa. Sino ngayon yung number 1? Sila. Bakit nung tumawag ako dahil meron silang guest doon na abogada. Oo, professor yon at abogada pa dyan sa University of the Philippines. Sikat yan. Bakit nung tinawagan ko, napudpod yung daliri ko?
natapos na lang yung segment ng programa eh. Hindi man lang sinagot yung tawag ko. Kung tumatanggap talaga sila ng tawag. Kasi pag mga ganyan, mga live na broadcast, tumatanggap din sila ng mga callers eh. Eh ba't hindi nila tinanggap? Ganon. Eh tawag pa nga sa akin na isang host dati dyan. Andito po si Mang Jesus! Mang Jesus, magandang umaga. Ano po ang ating ano ba mga banat na mga kakairita? Ginagawa pa tayong bobo, ginagawa tayong tanga. Klase naman yan o. Tama nga. Yan. Sino ba yan? Demonyo kasi yan eh. Yan, yung isa sa kapangyarihan niya, yung corruption. Ano bang merit sa impeachment? Nainis lang ba ako? Sabi ko, ano ba itong mga katanungan, tanong ng tanga ito? Understood yan. Pag may merit, if there's a probable cause, understood to follow yung documents, ipapasa yan. Saglit lang o Sa water ko rito. Ano na naman, ilalim ng alin? Ayun, no? Klase. Saglit lang i-search natin, ano ba ang kwan sa impeachment? Paano ba mag-file? Again, gamitan natin ng the power of 7. What is that power of 7? The power of 7, 6W1H, what, when, where, why, who, which, and how, anchored in 3. Know where to go, what to do, and how to get there. The power of 7 anchored in 3. So those are biblical and significant numbers. So hindi lang ho iyan sa dahil na math iyan. Scientific din ho iyan. Kailangan sa impeachment, ito sabi ni Google may grounds. May grounds for impeachment. Dapat ganun ang tanong niya. What are the grounds po yung sa impeachment? Ano ito? Impeachment requirements involve specific grounds like treason, bribery, or betrayal of public trust, initiated by a formal complaint in the legislature, like the House. Ano yung legislature? Congress. Doon ka muna mag-file. Teka, mahaba ito kung pag-uusapan natin. Followed by investigation, a vote to impeach, approve articles, open close paren, approve articles, close paren, comma, and then a trial in the upper chamber, open paren, like the Senate, close paren, where a supermajority, open paren, often 2/3, close paren, is needed for conviction and removal from office, comma, with potential for later criminal prosecution. So ganun ho. Ano po yung ground? Ito, treason. Yan. Yung pagtatraidor. Yung treason, yung kasama na yung specific kasing treason. Tingnan natin mamaya yung definition ng treason. Yung pagtatraidor mo sa sinumpaan mo. Ito, yung tiwala ng tao, tinraidor mo. Salot, traidor ka. Initiated by a formal complaint. Yun dapat doon. Yun dapat ang merit. Hindi yung ano bang documents. May alangan naman tanggapin nila yan pag kulang yung documents yan. Edi pulpul na tanong yan ho. Ganun lang ho. So pasensya na kayo. Medyo mainit-init yung ating pasok. Nainis lang kasi ako eh. Kasi kung journalism ka, the very foundation of journalism at sinumpa ng isang journalist is truth.
katotohanan eh. Eh siyempre, pag katotohanan, may nutrients yan, that substantial yan, substantiated, supplemented, grounded doon sa truth, grounded doon sa hustisya, grounded doon sa science. Mathematical yan eh, math din yan eh. So kung nagbibigay ka ng tanong, dapat substantiated din. So yung may nutrients ba? Hindi yung tatanong ka lang katangahan. Again, ganyan ho yung sinasabi na yung pandaraya ba sa pagsasalita. Pwede nga yan para bang construing, para bang may deception. Ano ho yung... Hindi yun. Anong documents? Anong klaseng documents? Una, dapat may grounds and then to follow yung mga documents kasi mag-i-initiate ka ng complaint niyan. Magagather ka ngayon ng... Ay, naku naman oh. Here's a breakdown of key elements, grounds for impeachment, example in the Philippines. 1. Culpable violation of the Constitution. So, ang dami ho niyan. So, ano nga, particular muna tayo dun sa office kasi may tatlong branch yan. Ano yon? The executive branch. Sino yan? Mga impeachable yan. Ngayon, mahaba-haba ito ha. Yung tatlong branch ng Philippine government, ano yon? Yung executive branch, yung legislative and judiciary. Ano yung executive yan? Office of the President yan. Eh paano yung sa baba niya? Yung mga secretary ini-impeach ba? Hindi naman sila appointed yan sila. Needs only appointed eh. Hindi na kailangan, wala silang impeach diyan. Tanggalin ka lang diyan, isang perma lang yan eh. Sino nag-appoint sa iyo? The appointing power, the power to remove from office. Yan yung mga appointed powers yan. Eh ngayon, doon naman sa legislative branch. Sino yun sila? Eh the legislative. Ano yun? House of Representative. Paano yan sila nakaupo dyan? Eh di elected by the people. Dumaan ng requirements na basa natin ng previous. Tapos sino pa yan dyan? Sa legislative branch. Senate. Impeachable ba yan sila? Eh yun. Eh paano sila i-remove sa office yan? I don't know kung impeachable yan. Pero mamaya after nito titingnan natin ha. Ngayon ito pa yung isang branch ng gobyerno natin, judiciary. Ano yon? Yan si Supreme Court. Yan isa sa mga judiciary. Ano pa doon? Courts of Appeal, Regional Trial Court, Municipal Trial Court, o kung ano mang Circuit Trial Court na yan dyan. So those are the judiciary. Eh yung Department of Justice, under ho iyan ng executive branch, under ho iyan ng presidente. Kaya nga yung DOJ, ina-appoint lang yan ng presidente. Eh yung sa Sandigan Bayan, ini-impeach din ba yon? Siguro, pwede siguro kasi hindi basta-basta ma-remove yan eh. Siguro kasi pag mag-retirement. Pero titingnan ho natin yan. Pero mas maganda siguro mag-specify kayo ng tanong nyo rito para sa next ko na itatackle ko pag-usapan natin. Ngayon, ang sabihin nyo naman sa akin, hindi ka naman abogado. Correct. Correct, tama yan. Hindi naman ako abogado. Ano bang pagbatayan natin? Hindi yung batas. Ito again ha. Grounds for impeachment, open paren, example in the Philippines, close paren. 1. Culpable violation of the Constitution. So, increase yung vocabulary ninyo, isulat nyo, culpable, kasi papasok tayo sa tinatawag na jargon. Jargon kasi sa legal, may mga legal terms nila dyan or vocabulary. So, yun na yun, culpable violation of the Constitution, 1. And number 2 is treason. Number 3 is bribery. Number 4 is graft and corruption. Tapos, number 7, other high crimes. Mahaba-haba ito. And betrayal of public trust, open paren, added in later constitution, close paren. To continue, the process, open paren, general steps, close paren. 1. Filing a complaint. A verified complaint is filed by a citizen or member of the legislature. Ibig sabihin, ito, kahit citizen, kahit ikaw, pwede ka mag-file kung meron kang ebidensya. Ganon siya. Pero base dito sa taas, babalikan mo ulit yun yung grounds for impeachment. Dapat doon may sufficient ka, may element ng nakasaad doon sa binasa natin na ano yon 1, 2, 3, 4, 6. I-rundown ko lang ulit. Culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes. So yung other high crimes, tingnan natin ito. I-note nyo na lang. At saka pwede nyo namang i-search. And then,
Pang-anim is betrayal of public trust. Yan. So, the process, general steps to file. Yun na ngayon, number 1 is filing a complaint. Sino pwedeng mag-file ng a verified complaint? A verified complaint is filed by a citizen or member of the legislature. Number 2, investigation, : the complaint goes through committees. Saan yung committee na yon? Like House Judiciary Rules for Investigation and Debate. Number 3, House vote. Impeachment, open pa rin, impeachment, close pa rin. : the full legislative body votes on the articles of impeachment. A single majority typically suffices to impeach. Open pa rin, sent to trial, close pa rin. 4, Senate trial, : the accused is tried in the Senate with prosecutors from the House. Period. 5, Senate vote, open pa rin. Conviction, close pa rin. : a supermajority, open pa rin. Example, 2/3, close pa rin, is required for conviction, leading to removal and potential disqualification from future office. So yun siya. Yun yung sa pag-process ha. Sa process is filing a complaint, investigation, House vote, Senate trial, and then Senate vote. So dadaan muna sa committee yun ng House. Pagka na-suffice doon, na kompleto na, ipapasa ngayon sa Senate. Ngayon sa Senate doon ngayon mag-hearing yon. Tulad sa ginawa dati, yung si late and former Justice Corona, yun, dinaan yun sa Congress tapos pinorward sa Senate, doon nila tinride. Tingnan nyo na lang sa mga previous na mga videos na kasi naka-upload naman iyan, at i-follow nyo si late Senator Miriam Defensor Santiago kasi pinapalo ko rin siya nung last lang. Meron man akong dating, sabagay hindi man naman tayo kasi tayo perfecto at hindi lahat ng sinasabi dati ni late Senator Miriam agree tayo. Akin lang, in particular lang ako doon sa batas kasi magaling talaga. Magaling. At natututo rin ako dahil sa mga upload ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Doon lang ho. Pero when it comes patungkol doon sa religion o patungkol sa Diyos, ay disagree naman ako. At hindi naman ako agree sa lahat ng sinasabi niya patungkol sa batas. Natututo rin ako. Ayaw ko na magsalita rito. Una, hindi naman siya pinag-uusapan at hindi naman doon sa mga previous niya na mga upload ang gusto kong i-target. Hindi naman ako agree sa lahat ng sinasabi niya doon. Kasi ano po bang batayan natin? Dahil ako ba'y abogado? Hindi ho. Batas ho. May naiintindihan rin ho ako doon. So alam ko rin ho yung ganyan. Yung tinatawag ba? Basta yun na lang. So sa mga ganitong bagay, magbasa-basa rin ho tayo. Hindi ho pwede ho yung lahat ho itanong mo. Hindi ho. Kasi kung pupunta kayo, halimbawa later sa inyo, sa mga inspirado dyan na mahilig magbasa, mag-aaral kayo sa law school, abay hindi pwedeng tanong mo number 1, hindi yun. Mumurahin ka doon, oy ka na mag-aral dito. Kaya nga requirements dyan, 11 units at least Meron kang 11 units nasa English na na-suffice mo nung college ka. Tapos graduate ka ng 4 years and then mag-proceed ka sa law. O di kaya i-comply mo muna yung political science or pulsci na course of yung prerequisite prior the law, prior sa law school. So ganun yun siya. Hindi pwede yung tanong ka ganyan. Hindi yan, magbasa ka doon, magsunog ka ng kilay, magsumikap ka. Hindi pwede yung ganito. Tulad dito, halimbawa, itanong nyo sa akin, inote nyo yung tanong nyo, mga masugid kong taga-subaybay, at pag-aralan ninyo, i-search ninyo, i-fingertips ninyo, may daliri din naman kayo ngayon, kung sabihin nyo halimbawa, ikaw, nung ginagawa mo, ganun din nagbabasa din ako. I-follow mo na lang. Ganun na lang ho. Hindi ko naman kayo inatake personal, ang atin lang, bakit ko tinakil dito? Kasi napadaan ako, narinig ko ba yung tanong ng isang journalist, ano po ba yung requirements na documents? Tangahan naman ito. Ganun ba yung grounds doon sa pag-file ng complaint? Ginagago kasi tayo, ginagawa tayong tanga Ito, grounds. What are the grounds for impeachment? Ano yung basihan para makapag-file ng impeachment? Hindi yung documents requirements. Ay, katangahan. Oo. Yun na nga.
Una, may grounds dapat. Culpable violation of the Constitution. Kung anong branch ka dyan. Tulad yan nga, sabihin ko na rito kay Kiko Barsaga, tatanggalin, sinuspindi nila. Mayroong primary law Ganun lang Congressman Barsaga, hindi naman kita sir nilo-lawyer, hindi naman una ako lawyer. Akin sinasabi ko lang, you have sufficed the requirements prior the election to run for Congress dyan sa inyong distrito na yan. Na-elect ka ng tao bakit na yung house rules na yan babaliin, papawalang bisa yung nauna? Sino ba sir yung mas mataas sir? Ako tinatawagan ko lang talino mo sir, congressman ka naman Ako hindi naman ako congressman, Pilipino ako, isa akong citizen ng Pilipinas. Tinatawagan ko lang sir ang inyong talino, yung inyong kapangyarihan, yung inyong elected ho kayo. Nakasaad naman sa konstitusyon niya na comply niyo yung requirements sa COMELEC sana kung hindi kayo qualified, dapat sa COMELEC pa lang pagpasa nyo pa lang ng ano tawag nito? Yung requirement, yung para bang patawag ng termino niya ng isang kandidato para mag-file ng sa election, certificate of candidacy. Dapat doon pa lang kung nakita ng COMELEC and Bank doon sa requirements, hindi kayo qualified, dapat pa lang na kayo doon, kinwash na, dinisqualified na kayo doon. However, hindi nga yung nangyari na yan. Nagkaroon ng consummation ng election at nanalo ho kayo. Bakit yung house rules dyan yun lang ho yung akin. Pagpasensyahan nyo na dahil hindi ako una abogado. Isa ho akong dating Coast Guard. At bagaman may sinasabi ho kayo sa laban sa Coast Guard, wala naman ho akong pakialam doon sa inyong sinasabi kasi meron kayong tinatawag na, paano ba matawag ng parliamentary immunity. You are elected you were elected. Bakit ganyan sir? Why did you allow why did you allow na ikaw sir isa ka congressman, elected ka? You complied constitutionally, you are elected. Bakit na ganyan? Hinahayaan mo? Ano yung power ng house rules na yan? Mas mataas pa ba yan kaysa konstitusyon? Ganun lang yung akin, sir. Hindi naman ako galit. Kumbaga, empathic lang ako, no? Pagpasensyahan nyo na. Nainis kasi ako doon, bunga kasi doon sa napadaan ako, narinig ko yung isang reporter. Ang tanong ba naman, ano ba naman yung documents para magpana impeachment? Katangahan ba? Grounds muna yon. So yun naman, nabasa naman natin. Fingertips na lang ho. I-type nyo doon sa search engine, grounds for impeachment. Yun, lalabas yun. Yung mga documents, saglit na lang yan. Oo, baka sabihin nyo sa akin, ano yung mga documents? Kung alam ko ngayon, ano? Ganun ba? Sa mga halimbawa, bagay wala namang may nagbabasa sa akin dito. Kasi pagka magbabasa halimbawa, you better prepare. You better prepare din. Kasi sasagutin kita at papatusin kita. Mag-online, mag-live tayo. Gusto mo subukan? No problem sa akin yun. Hindi naman ako lawyer. Sabi nga ng kasama ko, salita ka ng salita dyan. Hindi ka naman lawyer. Pinalagpas ko na lang. Matanda na siya, mag-retire na siya. Hayaan ko siya. Pero pagtalikod niya, tinuruan ko yung tropa. Bakit? Sabi ba ng batas, lawyer lang yung ano? Lawyer lang pwede magbasa ng batas? Bakit? Yung lawyer ba yung batas? Sige nga. Sige, sinong pinakamagaling dyan? Masyado kayo. Sobra ho kayo. Again, ang sinasabi ko dati, sa simple na, in layman's term, lawyers, no? Lawyers nag-law school, pumasa ng bar exam, sabi pa nga ni Attorney Vic Rodriguez, nag-take oath. May mga requirements yun, tsaka may license yun, may number yan. Anong pinagkaiba sa driver's license nun? Halos ganun din yon. However, yung yung application or yung paggagamitan mo nun, magkaiba. Pero halos at least makita nyo na meron na kayong idea para masabi mo na lawyer ka. Driver ka, di may driver's license ka. So ganun, nag-seminar ka. Ako, tulad ako, nag-seminar ako, kumawa ng exam. Sayang nga lang dahil gusto ko talagang ma-perfect. Naisulat ko na yung sagot Yung sagot pala nandun sa dulo. Sabi ko, ano ba ito? One mistake ako sayang. Gusto ko sana ma-perfect
So again, yun lang ho yung atin. Bakit ba ako nag-Facebook Live? Wala naman ako binabanggit dito kung sino man yung nakaupo na yan sa ano man yan. Kung sino man yung ini-impeach na, bahala sila. Ang akin lang, nainis lang ako doon sa tanong ba ng isang reporter, ano po ba yung documents sa impeachment? Ay, nako. Yung documents, yung requirements, nandyan na lang yan. However, what are the grounds? What are the merits? To warrant? The grounds to warrant or the grounds for impeachment? Tanong pa natin dito, i-search nyo na lang who are those impeachable entity or person. Tanong nyo na lang, i-Google search nyo lang, kayo na bahala magano. Kung basta gamitan nyo lang ng the power of 7, what is that? 6W1H, what, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. No. Una, no. Where to go, what to do, and how to get there. The power of 7 anchored in 3. Where to go, what to do, and how to get there. So yun na yun, magpa-follow na yun. So alam ko, kung gusto nyong marami masugid na pag-aaral, may ano naman may YouTube, may Google, may Supreme Court. So ganun yun, may mga nangyari na So ganun lang yun. So ini-encourage ko kayo, gaya ng sabi ng isang judge doon sa nabasa ko sa isang libro doon sa Central Bookstore, ini-encourage niya yung mga civilian, individual na mag-aral din ng batas para pag mayroong nagsalita sa TV diyan, saludo tayo, halimbawa hanga tayo reporter But then we have to understand again kung may sustansya ba yung tanong niya. Ano yung tanong ng reporter na yun, na kung saan naglalakad ako, narinig ko, nainis ako. Ano po ba yung documents para sa impeachment? Dapat may grounds muna. At yung documents to follow yan. May mga documents na nire-require yan. Okay? Kasi maalala ko dati, nung assign pa ako sa Coast Guard Education and Training Command doon sa Doctrine Development Research Center. Again, hinaan ko lang, bagalang pa. Doctrine Development Research Center or DDRC. Ang CEO ko doon si Sir Agustin, dati siyang Marine sa recipient ng Gold Cross. Ano bang year yun? Tinawag niya ako, tapos tinambakan niya ako ng mga files doon. Sabi niya, Jess, ito gawin mo yan. Binigyan niya ng halimbawa. Sabi ko, ano kailangan dito, sir? Sabi niya, ito. Sabi niya, teka nga pala, paano mo i-arrange ito? Sabi ko, sir, by date, sir. Nagulat siya, sabi niya, ganun kasi mag-file ng mga documents by date. So, ganun naman talagang pasok niyan. Tapos may pinagawa siya sa akin, tinambakan niya ng files. Sabi niya, ito ay hanapin mo ganito. Sige, sir. Wala pa yatang kalating oras na tapos ko agad yung tinambak niyang file. Sabi ko, sir, ito na, sir, tapos na. Ha? Natapos mo na agad? Sabi ko, yes, sir. Sabi ko, ito, sir, pinakita ko sa kanya. Yun lang yun. So, halimbawa, sa aking mga followers dyan, nag-uusap tayo rito, nagpe-Facebook Live ako, para lang ba magkaroon tayo ng idea, ma-educate tayo at magkaroon tayo ng sarili ba nating sinasabi na research. Ano yung sabi? Pag nakatanggap ka ng informasyon, 50% tanggapin mo, 50% is for you to find out for yourself. Ganun lang yan siya. So hindi ho madali sa panahon natin ngayon, napakatindi ho ng informasyon, di gaya dati sa amin, wala pa yung internet Opo, wala. Magbasa ka talaga, sunog kilay ka. Ngayon madali I-type mo lang sa Google Chrome kung ano mang engine, kung ano mang meron ka dyan, abay napakadali na lang ho. So ganun ho. So ano pa ba? Lagay nga natin dito impeachable officer. Ito. Nakalagay dito sa Article 11 of the 1987 Constitution. Only the following are
impeachable officers. Sino yun sila? The President, the Vice President, the members of the Supreme Court. Yan. Sino yun sila? Ang mga Associate Justice, Chief Justice, Associate Justice. Tapos, the members of the Constitutional Commission, and the Ombudsman. Those are the impeachable officers. Ito. Saglit lang i-type nyo lang eh. Ganun lang ho. Basahin nyo lang. Hindi mo mahirap ito. The Constitution, question, what are impeachable offenses? Answer, the Constitution gives Congress the power to impeach federal officials. Federal officials, an official can be impeached for treason, bribery, and other high crimes and misdemeanor. The House of Representatives brings articles or charges of impeachment against an official. Next question. What are the impeachable offenses in the Philippines? The impeachable offenses in the Philippines, the members of the Constitutional Commissions and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption, and other high crimes or betrayal of public trust. What does it mean to be impeachable? Impeachment has been used to remove government officers who abused the power of the office, conduct themselves in a manner incompatible with the purpose and functions of their office, or misuse the office for improper personal gain. Yun ang mga sana itanong niya kung na-suffice yung mga ganon. What are the elements? What are the grounds? Ganon ba? Hindi yung documents. Katangahan naman yun. Para bang nilalansilan tayo. Kasi hindi naman lahat. Marami kasi talagang mga maobserbahan nyo sa panonood yun ng balita. May-stress ka lang eh. Ang galing nila Pwede ko mong sabihin siguro gamitin yung termino ba na expounding. Ang galing nila maggamit ng salita para ba yung oras mo mahaba-haba. So, ganon ba? Ganon kasi. Naobserbahan ko lang kasi dito sa bahay, ilang taon na kami wala akong TV. Una, tinapong ko na yon. Tapos hindi na kami bumili. Ito na, internet na lang. Salamat sa Diyos dahil kakabalik ko lang nung nakaraan. Tuloy ko lang Who can be impeached according to the Philippine Constitution? Section 2 of Article 11 gives us a list of public officers subject to impeachment. 1. President. Number 2. Vice President. Number 3. Members of the Supreme Court. Number 4, members of the Constitutional Commission. Example, the Civil Service. Yan, yung Constitutional Commission. Civil Service, Commission on Election, and Commission on Audit, and Ombudsman. Si yung Comelec na chair si Attorney George Garcia, kailangan pala ng impeachment doon para matanggal siya Hindi siya pwedeng basta na lang alisin mo. Kailangan i-impeach mo pala talaga siya. May mga paraan naman halimbawa na kung hindi na suffice hindi mo na siya i-impeach. Mga other high crimes. Hindi naman immunity yung pagiging ganun mo, nakagagawa ka ng krimen halimbawa. Tulad niya si Maduro. Nag-serve ng warrant yung Amerika doon sa Venezuela. Pwede ba? May high crime siyang ginawa Under sa mga investigasyon. Siya talaga. The cause of the cause is the cause of them all. Siyempre drugs. Criminal galing sa Venezuela. Mga Venezuela national. Anong tawag mo doon? Are those not grounds for to issue a warrant of arrest? Kasi sinisira mo isang bansa You are subverting nations In particular, you are subverting the United States of America. Tama lang yun. Salamat sa Diyos, yung Amerika gumigising naman. To President Trump, sir, MAGA, make America great again. What you did was right to serve the warrant of arrest.
Ganun lang yan. Crime does pay. Yun talaga. Tama yan. Bakit? Baliktarin natin kung Venezuela yung Amerika. Buong mundo to, lunod sa droga to. Ganun lang yan. Pasalamat tayo sa Diyos dahil hindi pinayagan ng Diyos yan. Meron pa nga dito, brief legal, excerpt, the impeachment process in the Philippines. Ito na. So, i-search nyo na lang Mas maganda kasi at least nagbabasa tayo. Mas maganda nga magbasa na lang tayo kaysa makinig tayo sa mga report Ang dami yung mga reporter dito na talagang ang gagaling Ay siya nga pala. Naalala ko tuloy. Doon dyan dati sa headquarters, I think mga 2001, 2002 iyon. Time iyon nung late Admiral Reuben Lista, Commandant Philippine Coast Guard. Duty ako dyan sa may headquarters, doon ako sa may medical. Meron akong nakasagutan dyan, isang reporter Ang sisiga talaga. Pumunta dyan sa headquarters, yung sisiga. Bawal dumaan doon sa gate. Doon sa may medical. Ang ginagawa namin, pinapadaan doon sa main gate, dyan sa lobby. Kami, siyempre, duty sentinel ka or duty ka, ang gamitin mo kaagad yan, 11 general orders. To receive, obey, shortcut ko na lang to receive, obey, and pass on to the sentinel who relieves me. All orders from, sino yon? The commanding duty officer of the day, non-commissioned officers. Basta in line of duty that day, kasi may mga duties yan So doon kami kukuha ng utos kasi may tinatawag na chain, may channel kasi yan yung passing down the orders. Mantakay mo, nirelay ko sa kanya, sabi ko, sir, hindi ka pwedeng dumaan dito. Sir, ikot ko kayo. Abay, tinakot ba naman ako? Tapos pumasok pa talaga. Sabi ko, sir, dyan na tayo ngayon. Sabi ko, kinakausap kita ng maayos. Doon ka dumaan sa main gate. Biglang bulyawang ko. Tawagan mo! Sigaw talaga. Hawak ko ngayon yung, siyempre alam nyo na, service firearm namin as duty. Authorize Sabi ko, sige. Umano sa ngayon. Nakiusap naman ako ng maayos. Galing pipirsahin ka ba? Yun nga. Inabot niya ngayon. Yung kasama niya, takot na yung kasama niya. Laking mama Nigilan siya. Bumait din. Kasi minsan nagkita kami dyan sa may pier, nilapitan niya ako, tapos binati niya ako, sir. Sabi ko, ay sir. Kasi wala na sa duty yun Hindi naman ako nagtatanim. Naalala ko lang siya rito, hindi ko na lang banggitin yung pangalan niya. At least bumait naman siya. Siguro na-realize niya na mali talagang ginawa niya. Kasi marami dito yung mga media, abay ang sisiga Nung dyan sa Taguig ako assign dati, meron pa dong media. Talagang napakatapang Opo. Dahil yan sa hindi naman lahat sa mga media o ibang media personalities sabihin ko na ibang media personalities at ibang media network. Meron talaga kayong matinding mga laro din. Ako alam ko rin yan. Bakit? Nag-seminar din ako Tsaka nakita ko rin nakita ko rin. Yung pagtatrabaho ng media, sinasabi ko lang dito, hindi ko naman inaano. Alam ko rin yung sikreto ninyo. At yung trabaho, hindi mahirap yan. Madali lang buksan yan, sinasabi ko rin sa inyo. Hindi naman ako nagyayabang dito. Ngayon, sana, tulad yan sa Taguig, may nangyari dyan. Naawa ako dun sa mga kasama Dahil sinisensationalize na lang. May isang incident doon. Mantakin mo dahil pinasaka ng media, yun na. Lumala Tapos lahat ng office doon sa Taguig, abay dinamay na lahat para bang gago naman yung reporter na yon. Dapat magtanong ka muna, kumpletuhin mo yung report mo kaya kang gagawa Basic na basic ko yan sa paggawa ng report. Lalo sa media. Basic na basic yan
Kailangan ng element yan na dati pa nga yan, 5W lang yan eh. Mas lalo na, yung sinasabi ngayong bago, 7 pa nga yan eh. The power of 7. Ano yon? 6W1H. Ganun lang yon ang atin. Kung media personalities kayo, wag yung dahil sa, guro naisip na, yung babae, alam naman namin yung babae, doon ano yun eh. Tapos ang nangyari, may kuninto na ano daw siya. Ako hindi ko naman siya inaano, baka pasensya na kayo sa mga kasama ko dyan. Hindi ko naman kayo dinadrop name dito. Akin lang. Sinasabi ko lang dito, na yung power ba ng media. Sabi nga niya ni, total nandito na rin lang eh. Yung media imperialism, hayaan natin magsalita ito. Ito na lang ipasabihin ko tapos isasarado ko na lang ito. You know, President Eisenhower, in his farewell address, wrote about and warned against the power of the military-industrial complex. I didn't get a chance to make a farewell address, but when I get old enough and decide to retire, and I'm not planning it at the moment, but when I get that old, if I make a farewell address, I think I would warn against the media elitist complex. Do you think that the First Amendment has been misused or abused by reporters? Oh, no question about it. It's used basically as a license. Let's face it, Sullivan versus New York Times is in effect a license to lie because they can tell an untruth, print an untruth, which some of them consciously do if it's going to sell newspapers or whatever. I-follow up nyo na lang sa YouTube. Marami yan yung naka-upload sa YouTube. I-follow nyo na rin pasuyo na lang. Follow nyo yung page ni late President Richard Nixon. Opo. Sa kanya ko narinig yan yung sinabi niya yung media imperialism. So ganun yan. So magtatayo din ako ng network, ng TV network, Truth Channel. Siguro kasi kay President Trump, nagtayo na si Trump ng Truth Social akin din research ko na lang iba kung na-upload kasi may nabanggit na rin ako na itatayo ko yung kung loloobin, payagan ng Panginoon, magtayo din ako ng network. So ganun lang iyon. Para sa katotohanan. Kasi yung sa media network, may mga napanood din ako yan nung 80s pa. Basta na lang kung saan ko napanood yon, isa na doon sa RPN 8 na panood ko yan dyan, yung ibang mga documentaries regarding sa isang TV network at paano siya nag-collapse. So may mga kaparaanan para hindi mag-collapse. So ganun lang iyon. So sana ito aking pagpa-Facebook live na kayo, na antig ko yung inyong a sense of awareness and a sense of desire na kung makinig na lang kayo sa media halimbawa, tama makinig kayo. Pero dapat gamitan nyo rin sila ng the power of 7, 6W1H and 50/50. Again, what is that power of 7? The power of 7 anchored in 3. 6W1H. What, when, where, why, who, which, and how. Anchored in 3. Know. Where to go, what to do, and how to get there. So, nandun na yan. So, yung 50/50, accept mo na 50 truth and 50% is for you to find out. So, yun lang yung akin. So, sana nakapagdala ako sa inyo ng bagay na pwede ninyong magamit sa buhay-buhay ninyo, sa buhay-buhay natin. Hindi lahat ng mga pinagsasabi dyan sa media dapat nating paniwalaan. Mag-search din tayo. Tulad kanina, again, bakit ako nag-Facebook live, narinig ko dun sa isang reporter, ano yung documents kailangan para mag-file ng impeachment. So ginagawa tayong tanga, malinaw yan. Sikat na TV, radio yan o network na yan, magtanong katangahan. Dapat may grounds. Ano muna, puntahan mo kaagad, ano ba yung batas? Who are the impeachable officers? What are the grounds for impeachment? Ano yung mga commission? So on and so forth. So magsusunod-sunod ng mga documents yan. Kailangan yung mga elements na mga elements na or grounds masuffice mo para ka mag-file ng
impeachment and who can file. So ganun siya. Ano yung mga violation. So ganun lang yun siya. So magbasa na lang ho tayo at sana natulungan ko kayo para magkaroon din kayo ng unawa, kaalaman, karunungan sa mga bagay na kailangan nating malaman sa buhay-buhay natin, lalo sa politika. Wala naman akong binabanggit na pangalan dito kung sino yung politikong tao na yan, kung sinong opisina. Ang akin lang tungkol dun sa impeachment. So salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Nawa ako'y nakatulong sa inyo. Kung meron man kayong tanong, i-post nyo na lang ho at ako'y malugod na sasagot sa inyong katanungan sa susunod kong pag-Facebook Live. Most probably, ngayon. So again, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Ode Alteram Partem, let us hear the other side. Salamat sa Diyos. Amen.